Sige. So yes, tapos na po tayo sa microeconomics. I don't know if I still have time. Pero yes, I will continue with macroeconomics. Sige. Ayan, kapag usapang macroeconomics, maaalala po ninyo, pinag-aralan nyo nung kayo ay high school or college sa inyong economics classes. No, yung circular flow of economic activity. Madalas sa madalas, di naman po natatanong sa board exam. Pero gusto ko lang pong banggitin, no, kaya po circular flow kasi nga po 'di ba general na performance ng ekonomiya, general na performance or national performance ng isang ekonomiya. So yan, tignan lang po natin mabilisan no. Ayan, ang household po dapat ito, household sambahayan. Yung individuals, o 'di ba? Kapag pala English version medyo pinasosyal. Ang mga tao no, sila ay bumibili sa mga product market. Itong product market kinukuha niya ang mga ito sa mga businesses. Itong mga businesses kumukuha ng mga raw materials sa mga factor market at yung mga factor market sa nila galing yung mga yon, of course, sa mga individuals. Ganon din po, no? At bumabalik-balik lang po yan, umiikot-ikot lang. Ganon lang po yung circular flow of economic activity. Ang maganda lang pong tandaan dito, halimbawa, ang individuals, halimbawa, nagbibigay sila ng land, nagbibigay sila ng capital, labor, entrepreneur, meron pong pumapasok na income din sa kanila. Ano? Ganun po yan. Sa bawat inilalabas mo, meron din na pumapasok po sa iyo. Yun po yung binabanggit ng ating circular flow of economic activity. But again, wala naman pong naaano dyan, no? Wala man pong natatanong masyado dyan. Gusto ko lang pong ipakita, no? Because it demonstrates how money moves from the producers to the households. And back again to an endless loop. So yes, ngayon po pag-uusapan natin the metrics of economic growth and development since pangkalahatan na po yung pinag-uusapan natin. Una sa lahat, we need to differentiate ano po yung economic growth, ano po yung economic development. Na magkaiba po ba yung dalawang ito? 'Di ba? Kapag po sinabi nating economic growth pictures, mas fina-focus po niya o mas concerned po yan with the national income. O, 'di ba? Again, makita nyo po dyan sa picture kapag po growth income ang pinag-uusapan. Pero kapag development po, ang fino-focus po dyan ay welfare ng mga tao. It is concerned more of the welfare of the people. Again, economic growth is concerned with the national income while economic development pertains to the development. Kumbaga, kapag growth ang pinag-uusapan by the numbers, kapag development, gaano gumiginhawa ang buhay ng tao, no? Nararamdaman ba nila? Yun po yung point, no? So, umpisahan po natin sa economic growth at meron po tayong metrics na tinatawag na yes, nababanggit ko din po ito sa inyo. Ito po yung GNP at saka GDP. Ano po? Kapag sinabi po nating GNP, no, kapag po GNP, ang ating pong clue dyan ay gawa ng Pinoy. Pag sinabi po nating gawa ng Pinoy, no, kapag sinabi po nating gawa ng Pinoy, ibig sabihin ayan po, bibigyan ko kayo ng ayon. Ito yung formula niya. Uh, sige, nagkabaligtad, pasensya. Unahin po natin ang GDP, no. Ang GDP gawa po dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, gross domestic product lahat po ng ginawa sa loob ng Pilipinas. Because GDP, no, ito po yung value of the finished domestic goods and services. Titignan niyo po 'yan, no. Titignan niyo po 'yan, yung keywords na domestic goods and services produced within a nation's borders, no? Sa border po ng bansang ito. Yan po yung gawa dito sa loob ng Pilipinas. Kaya po siya GDP. Ngayon, ang GNP po, kung makikita nyo dito, gawa ng Pilipino. Sabi ko nga po, kung makikita nyo yung formula, basically, yung mga ginawa sa loob ng Pilipinas, dadagdagan natin ng mga ginawa ng mga nasa abroad. Kasi po, yung mga nasa loob ng Pilipinas, tsaka nasa abroad, para-parehas po silang Pilipino. Kaya gawa ng Pilipino. Yun lang po yun, no? Again, GDP gawa dito sa loob ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi kasama ang abroad. Kapag po GNP, gawa ng Pilipino, no? Dito sa Pilipinas, kasama ang mga nasa abroad. Ganun lang po yon, okay? At never pong humirap ang tanong ng board exam dito, okay? Ayan, proceed po tayo sa ating metric naman of economic development. Kung meron po tayong GNP at GDP dun sa economic growth, dito naman po meron tayong Human Development Index. O sige, izozoom ko po. Kung nag-aral po kayo ng economic planning,
I bet lalo na sa mga soksay majors, nag-aaral sila ng economic planning, no? Pinag-aralan niyo po madalas siguro yung ating tinatawag na HDI kasi nung kami detailed din ang discussion dito. Parang three weeks yata namin dinidiscuss ito, no? So this is a statistic developed and compiled by the United Nations to measure various countries' levels of social and economic development. Tatandaan natin, pag sinabing growth, di ba, by the numbers, di ba? Kaya nga nakita natin kanina, income ang pinag-usapan, GDP, GNP. Dito po, welfare ng tao. Also, ang tanong niyo siguro, paano po natin susukatin ang welfare ng tao? Ito po yung binibigay na criteria sa atin ng HDI, ng Human Development Index, no? Ito po yung pagkakaroon natin ito. Ito yung dimensions niya, pero ang madalas na ginagamit ng boards dito ay yung indicators. Isa-isahin po natin. Ito po, life expectancy at birth. Ayan, 'di ba? So, ang life expectancy index ibig sabihin, yung pagkakaroon ng mahaba at malusog na pamumuhay, yan po yung unang tinitingnan. Kung malusog at mahaba ang pamumuhay ng mga tao, ibig sabihin, well-developed ang isang country, 'di ba? Ganyan po siya. Next, yung knowledge po. Dito tinitignan yung education, yung schooling, no? Ano ba ito? Mataas po ba yung dropout o di kaya mas mataas yung graduation rate ng mga bata? Yan, tinitignan po natin yung education index ng mga bansa. And then lastly, yung ating ayan, sabi dito, a decent standard of living, which is measured by the GNI, gross national income. Okay? So yun po, again, ang iti-take note nyo po dyan, kasi as far as I remember, ang tinatanong po ng board exam dito, which among the following is being considered in measuring the Human Development Index? Ang sagot po doon, kapag po may mga 1, 2, 3, 4 doon, ang sagot po again, life expectancy, education, tsaka GNI. Okay? Yun po yung sagot. Alright? There you go. So yan po ang ating metric of economic development. And yes, just to give you no an overview, sino na po yung mga matataas ang development. So titignan po natin dito, ibig sabihin kapag mataas ang development, dito maganda yung pamumuhay ng mga tao. Ayan, halos European countries, no? Switzerland, Norway, Iceland, sana all. Mapapasana all ka talaga. Ayun, may pumasok Hong Kong, no? And then Australia. At ito din po yung mga pinapangarap ng mga Pilipino na mapagtrabahuhan nila abroad. Naku, sana hindi tayo maubos, no? Mabuhay ang mga mananatili sa Pilipinas, di ba? Sige, so yan yung mga may pinakamataas na Human Development Index. Tapos yung mga pinakamababa po, kung makita natin, halos African countries sila. We have South Sudan, Chad, ayan, and the following. Sige, ayan. So yes, we have this country's overview po no ng ating Human Development Index as our metric of economic development. So malapit na po tayong matapos, no? Ngayon, titignan po natin that normally when we talk about economics, we experience two primary problems lalo na sa ating mga bansa. Ito po yung inflation and unemployment. In layman's term, you already know what's happening. But to give you a definition, inflation, of course, no, it's the continuing increase in the price of commodities. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na damang-dama natin recently, no? And then ang ating unemployment, ito naman po, it occurs when someone is willing and able to work but does not have a paid job. So yun po yun. Kawalan ng trabaho, and then of course pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So kapag tumataas po yung mga ito, nagkakaproblema po ang ating mga gobyerno. So ano po yung mga ginagawang paraan ng pamahalaan para matagunan po ito, para po maging stabilize ang ating ekonomiya? Ito po yung mga tinatawag natin na polisiya. Are you familiar of these policies? Probably yes, no, because these are what you call your fiscal and monetary policy. Again, ulitin ko po, in view of the problems in inflation, in view of the problems in unemployment, ang ginagamit pong pang-stabilize o pambalanse o yung mga tools no na ginagamit ng mga bansa para sa economic growth nila ay tinatawag natin na fiscal policy and monetary policy. Okay?
Ayan. So yes, kapag sinabi po nating fiscal policy, ano po yung pumapatungkol dito? Basically, ito po yung pumapatungkol dun sa spending and taxation, no? It pertains to the government spending and taxation that influences our economy. Yun po yun, no? So basically, paano dun sa spending, paano po nila, 'di ba may budget po yung pamahalaan, paano po nila ini-spend ito? Basically, we're talking about the national budget, ganyan, no? Gumagasta po ba ng sobra ang pamahalaan? Yan ang tanong, 'no? Tapos sa taxation, mataas po ba siyang magpa-tax o mababa magpa-tax? So we have two fiscal policies, 'no? Meron po tayong expansionary fiscal policy, ayan. Dito po makikita natin that there is more spending and there's lower tax. And then meron din po tayong tinatawag na contractionary fiscal policy, less spending and more tax. So kapag nakikita po natin dito, ayan, kapag ay, oh, wait. Ibig sabihin kapag makikita po natin dito kapag po more money in circulation, ayan, kapag po kapag ang goal po ng isang pamahalaan ay padamihin ang nagsi-circulate na pera, no? Na pondo o na pera sa ekonomiya, ayan, dadamihan niya yung paggasta niya. Bakit po ba niya dinadamihan ng paggasta niya? Yan ang tanong. Bakit po dumadami yung spending ng isang bansa? Para po dumami yung trabaho. Yun lang yun, no? Para po dumami yung trabaho. So, in order for it to have more circulation, in order for it to have more circulation of money, it will spend more. And then it will lower the taxes, no? Para yun nga again, para dumami ang money in circulation. Now, bakit nagshi-shift, no? Now, ang contractionary fiscal policy, ito naman po yung kabaligtaran. Dito, less spending. Ito naman po yung ginagamit ng mga bansa o ng mga pamahalaan na gusto nilang bawasan yung pera na pinapaikot, no? So, what they'll do is that they will spend less and then they'll impose more tax. Yun po yun, no? And next, we also have what we call our monetary policy. So again, kung ang fiscal policy, ito po yung government, ito po yung pumapatungkol sa government spending and taxation. Again, ang clue po natin ng fiscal policy ay government spending and taxation. Ito naman pong monetary policy, ito po yung pumapatungkol dun sa role ng mga central banks, no? Sa pag-manage po ng supply ng pera at saka ng interest rates na rin, no? Sa ating bansa. So dito po ano po yung central banks na tinatawag? Bawat bansa po kasi may central banks. O dito sa Pilipinas anong tawag? Ito po yung 'di ba? Nakita nyo kanina ito yung Bangko Sentral ng Pilipinas, no? So kung makikita nyo po dito, ayan, ayan. Again, we also have expansionary monetary policy and then we have the contractionary monetary policy. Again, titignan natin dito, ang expansionary monetary policy, it is aimed at providing more money in circulation. Pinapadami yung pera sa circulation ng ekonomiya. Yung contractionary, no, from the word contracting, less money in circulation. O bibigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. In applying monetary policy, halimbawa kapag po tinaasan ng isang pamahalaan o tinaasan ng central bank yung interest rate ng mga tao. Sa tingin niyo po ba bahagi po yan ng expansionary monetary policy o contractionary monetary policy? Sige po, pag-isipan nyo nga po again, higher interest rate. No, kapag po tinaasan ng mga central bank ang interest rate sa mga tao, yan po ba ay bahagi ng expansionary o contractionary? Ang sagot po ay bahagi po ito ng contractionary. Bakit po? Kapag po tumaas ang interest rate, of course, hindi na mangungutang ang mga tao, hindi na sila maglo-loan. At kapag po ganon, no, bumabawas po yung mga pera na naipapaikot, no, ng ating mga central banks. So ganun po 'yon. Again, we have expansionary and then we have contractionary. Okay? Sige. Supposed to be that's our last concept already. But I would like to again share to you, no, dahil ito po ay palaging nandiyan sa board exam. Ito pong tinatawag natin na bagong growth theory. The growth theory presumes that the desire and the wants of the populace will drive ongoing productivity and economic growth, no? So, ibig sabihin po nito, ito po yung pumapatungkol sa model ngayon, no? Ito po yung model po natin ngayon na nagko-consider na yung mga needs and wants ng mga tao, ito yung nagbibigay o nagpe-pave way o nagfo-foster nung productivity ng isang bansa.
So, basically, hangga't may mga pangangailangan, hangga't may kagustuhan ng mga tao, mas dumadami ang mga business opportunities, of course, it will lead to an economy's growth. So, ang tanong po ng board exam, ganito siya. O, take note of these teachers kung di nyo pa po napapanood no, dun sa mga nakaraan nating drill-based discussions. Sabi dito, what implication would the growth theory bring on gross domestic product considering how it perpetuates human needs and wants to foster an ever-increasing productivity? Ang sagot po doon, GDP increases because of people's pursuit of profit opportunity. Yun po yun, no? So basically, tataas po ang GDP natin, yan ang sinasabi niya, no? Tataas ang GDP natin kapag dumadami yung profit opportunity, yung pursuit for profit opportunity ng mga tao as driven by the needs and wants. Yun lang po yun, okay? Sige. And in view of that, teachers, I hope you learned a lot. Sana po natuto po tayo. At sa ating pagkatuto, gusto ko pong tayahin, no? Gusto ko pong malaman kung totoong natuto tayo, which is why at this moment, I would now like to ask you, no, to take the economics post test and let's see if you learned through this concept-based discussion. I hope na makita ko po ang inyong pangalan sa ating top-notch list. Okay? Sige, once again, this is Coach Jun, no? This is your ano ba to, coach for your Soksay Majorship at kabahagi po no ng Gurong Pinoy na kasama ninyo, katulong ninyo sa inyong pag-abot sa inyong mga pangarap na maging mga lisensyadong profesional na guro. Maraming salamat ka guro and God bless you all. Bye! Bye, 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 bye!